Nagmamadali si kaibigan dito. Patungkol po ito sa impeachment. Patungkol po ito sa pandidiin po ng mga namiminuno dito sa mga lumalaban po ng katarungan. Talagang mag-ingat po tayo dahil may nakita na si kaibigan ngayon. Kumpirmado talaga ng ating kaibigan, mga idol. Talagang sisiklab talaga ang gulo po sa pagitan po ng administrasyon ni BBM at dito sa mga Duterte, mga idol. Hindi na po ito maganda, mga idol. Nababahala si kaibigan. Ayaw po natin na mauwi po sa patayan. Kung sasabihin ninyo, ibabas ninyo itong video na to, sasabihin nyo, Duterte po ang mga tao. Mga idol, mas delikado po yung mga taong hindi ninyo maririnig po ang kanyang sinasabi sa bibig na masama. Pero mas delikado ang tao niyan na nasa loob at nasa isipan lang po at walang kibo. Mas delikado po yan, mga idol. Yan po ang totoo, kaibigan. Bakit? Ano ba ang nakikita po nyo dito sa pagitan ng dalawang namiminuno ngayon dito? Ano po ba ang nakikita po ninyo resulta dito? Patay. Bakit po niyo nasabi na ito ang nakikita ninyo, mga kaibigan? Patay, mga idol. Ito po ang nakita ng ating kaibigan. Ito parang pasama ng pasama po itong nakikita namin. Hindi ko inaasahan na mayroon pong babala doon sa amin na pumasok. Na kung magpapatuloy itong bangayan, imaginin po niyo, mga idol, kung totoo po ito ang sinabi nila, 70 million ang bawat araw hearing sa impeachment ni Sara Duterte. Kung totoo po ito, mga idol, kung 70 million, sus, ang laki po ang winaldas nilang pera. Samantala, ang pinaghahabol nila yung 125 million na fund ng DepEd, yun po ang inusisa nila. Sa dalawang araw, 140 million. Samantala, 125 million lang yung, yun po ang hindi maganda. Pagkatapos, pira pa naman natin yan. Hindi po maganda ito, mga idol. Naku po. Sabi natin kaibigan, okay lang po yan, itiit. Ang problema lang dito, kung mauwi sa patayan. Yun po. Abangan po ninyo, mga idol, mayroon pang pinakamalaking rally. Nakita ninyo. Abangan po ninyo yan. Kung gaano man karami yung nangyayaring rally doon sa EDSA, noong INC ang nag-rally, mas matitindi pa dito. Kaya mag-ingat po tayo, mga idol, sa mga sumasama sa rally. Yung may sakit, no, hindi po kayo pwedeng sumama, mga idol, baka magkagirian, no. Ingat-ingat lang. Nababala si kaibigan, mga idol, kaya ito po ang kanyang ibig sabihin, na kung magpapatuloy daw itong gulo sa Pilipinas, yung mga namiminuno dito sa atin, kung magpapatuloy po ito panggigipit, hindi na po intentional na po dito. Tingnan po ninyo si Marcolita, mga idol, na-dismiss ang kaso dahil wala naman pong nakasaad doon, wala naman pong parusa doon eh. Kung may nagmalasakit sa iyo, kung may nagmamahal sa iyo na magbigay po ang isang kaibigan, kahit yung mga vlogger, tandaan po natin, kapag nagustuhan po ang content po na nakikita nila na tumutulong ka at may intentional ka na maganda, talagang mayroon pong humahanga sa inyo at magbibigay na walang alinlangan. Yun po ang napakabulok talaga itong mga batas natin dito. Tingnan po ninyo ang ibang mga mahihirap, nagpaputol lang kahoy, ginawang tuwiders para sa bahay, hinuli. Pero yung mga tin-wheelers ang pinagkargahan sa mga kahoy ng mga loggers, hindi hinuhuli. Kasi bayad eh. Yun po, napakabayas, di ba, mga idol? Tingnan po ninyo ang mga nagmamining, mga idol, na mga kinumpis ka, 5 million ang gold, no, na halaga kinuha. At mga pa ang mga kagamitan nila kinumpis ka. Napakasakit. Saan mapupunta yung pira na yung gold pag bininta yon? Saan po mapupunta yung kawawa ang naghihirap?
walang konsiderasyon kayo. Kaya ang mahitabuan ang mayayari dito, gulo po ang hinahanap po ngayon ng ating administrasyon. Oh, totoo yan. Sasabihin naman po ng mga anti-Duterte, hindi naman naghahanap ng kuan, hindi naman nagsasabi ng masama yung BBM na yan. Alam po nyo mga idol, kapag ang leader na walang kibo pero nasa isipan at puso ang laro, delikado yan. Tignan po ninyo, noong si Duterte ang namuno, mga idol, si Duterte ang namuno ha, kahit hindi po sila katandim ni Lini, pero iniingat-ingatan pa rin ni Duterte si Lini. Hindi po ni hindi ginigipit, wala. Pinapabayaan ni Duterte kung ano po ang kanyang gusto na gawin. Yun po. Ano po ang nangyayari? Di ba walang awayan? Wala. Ngayon, sasabihin po ninyo na 6 years daw nangyari yung flood control na yan. Si BBM daw ang nakapagtuklas, si BBM lang daw ang nakapagpakulong. Hindi nyo alam, mga idol na ni BBM, mga ka-line up po niya yan. May kinulong ba? Tingnan po niyo si Marcolita, anong nangyari? Hindi pira ng taong bayan, kinasuhan, dismiss, walang ay-ayo. Oh, tama. Sabi natin kaibigan, huwag kayong magalit mga idol kung ito po ang sinasabi ko. Dahil totoo naman, alam po ang nangyayari sa mundo ninyo, sabi natin kaibigan. Alam po yung mga idol, itong nakikita ng ating kaibigan, hindi na po talaga maganda. Kaya ipinapaabot po nila ito sa atin. Dahil itong nangyayari ngayon, ang kawawa, mga inusinting tao na sumusuporta sa bawat isa, yun po ang magpapapatayan. Ayaw po ng ating kaibigan. Gusto po ba ninyo Luzon, Visayas at Mindanao mag-away-away na lang dahil sa kampi-kampihan? Sino po ang nananaig? Si Diablo. Hindi maganda. Hindi po tayo papanig sa mga pamumuno na may kalikuan. Hindi po totoo. Salamat. Anong issue ni Duterte? EJK, war on drug. Hindi naman po niya inutusan yung mga pulisya na patayin yan. Kasi lumalaban yung iba, di napapatay. Kaya nilagay ang tukhang katok. Diba? Para magbago sila. Pero bakit bumalik? Ang iba ng rape pa ng mga inosente. Ngayon, ano po ang nangyayari? Hindi war on drug. Anong nangyayari? Kaguluhan. Sobrang krisis na. Pagkatapos, ano po ang pinapatay ngayon ng mga salbahe ng mga drug addict, mga inosente? Ang binigyan po nila ngayon ng hustisya, yung mga drug addict na namiminsala sa inosente, yung pinapatay ngayon ng mga inosente. Ano po ang kanilang nagawa? May naghahabol ba? Di ba? May hustisya ba? Di ba hindi dinala doon sa ICC? Yun po, talagang hindi na po maganda. Hindi man po tayo bulok, wala tayo natapos na pag-aaral ngayon, yung mga katulad ko. Pero alam po natin ang nangyayari.